28 after or before the hour of 10 o'clock. Good evening, Luzon. Good evening, Visayas. And good evening, Mindanao. Maligayang pakikinig po sila. I'm so excited today. Dahil tabla-tabla na tayo. Di ba kasi kahapon, lamang kayo eh. Oo, nasa bakasyon kayo. Ako na nagtatrabaho kahapon. Alis ngayon, regular na ulit yung pasok na lahat. So, tabla na tayo lahat ngayon. Kung may trabaho, kung wala, di lamang ka pa rin. We have a better weather today. Yan ang buong katotohanan, no? Kahapon, kagabi, no? Sobrang lakas ng ulan. Sobrang lakas ng ulan, no? Alam niyo ba kagabi, after my show, I drove south. Mga kaibigan. Umalis ako ng Pasay area, mga around 3 o'clock, 3:30. Mga ganyan, ano? Tapos, ang nakakatuwang part, pagdating ko sa kalahati ng Skyway, tuyong-tuyo. Sabi ko, Pilipinas ba to? Bakit Maynila lang yung may ulan? Ano to? Halos bumaha kagabi mga kaibigan sa area ng Pasay, dito sa lugar namin. Halos ang lalim ng tubig sa harap ng gate namin. Pagdating ko sa kalagitnaan ng Skyway, wala man lang ni patak. Sabi ko, ano ba to? Pilipinas pa ba to? Labo na. Ay nako, binabati ko po lahat ng mga magjowang naging biktima po ng biktima ng panahon. Yung mga magjowang may eyeball, may meet up, may date, hindi natuloy kasi umulan. Diba? May alibay yung jowa, hindi makakarating. May balang kaya kapya, mukha nyo. Right tayo amin, Ay, naka. Pag nga pala, batiin ko lang si Mr. Bong Navarro. For second day na, binabagay niya sa Showtime. Hindi ko alam sa Trabahula, yan. Papa Bong Navarro. I watch. Actually, I turn my television ng around Showtime and just go to bed and listen to it. So, hello po sa kay Papa Bong, kay Papa Billy, maligayang pakikinig. Si Sir Jorvin Gayo, happy Tuesday rin. Maligayang pakikinig po. And happy listening to you. Ayun at Ma'am Teresa's here. Thank you very much. Kamusta yung mga ninja? Sabi ko, hello kaya Rene Caldea from Papa Arnold. Thank you very much. Alright mga kaibigan, I got a caller sa kabilang linya. Pero bago ang lahat mga kaibigan, nais ko lang sabihin sa inyo na ang generic name ng 2040 ay Dextromethorphan, HBr, Phenylephrine, HCA, Paracetamol is the generic name of 2040. Alam nyo kung bakit? Binabanggit, wala lang. Gusto ko lang paalala sa inyo na sa mga doble kayod po mga kaibigan na nilalang dyan, yung mga nilalang na walang ibang ginawa kundi mag-focus sa paghahanap buhay, okay lang yan, diba? But along the way, as we do our jobs, as we commit our service to our family and provide for them, minsan yung katawan natin na abuso natin, we push our, diba, yung ating mga katawan to the edge. Pag doble kayod, minsan doble rin yung pagkakataon na magkasakit. Yun ang buong katotohanan. So pag nagkasakit ka, di ba, nagkaubot-sipon ka, 2-in-1, tusiran mo na yan. Oo. Para convenient na mas makakatipid ka pa. 2-in-1, tusiran. Kung ayaw mawala ng ubot-sipon, ay mga kaibigan, pwede magpa-doktor, di ba? O mga kaibigan. Ay, ang heartbreak, ano yan, hindi pwedeng pa-doktor yan. Kaya, yes, sa doble kayod, di ba? Or kung gusto mo, 2-in-1 tusiran mo na yan. Daw to doble jowa daw. Doble kayod, okay lang. Dobling magkasakit, 2-in-1 tusiran mo na yan. Doble jowa, wag ganun. Diba? Walang solusyon dyan. Kamuting kita ng blade, gusto mo. Dextromethorphan, HBr, Phenylephrine, HCA, Paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Maligayang pakikinig po sa lahat ng mga masisipag na nakaantabay ngayon. May caller tayo na sa kabilang linya, mga kaibigan. We have a caller. We have si Laika ng Rizal. Hello, Laika. Hello po, Papa Zach. Hi! Good evening po. Good evening. How are you? Okay naman, meron lang ubos-ipon. Katulad ng pinaplan mo kanina. Nag 2-in-1 tusiran ka na ba? Kanina po. Good. Para ano? Bakit ka nagkakaubot-sipon? Doble kayo din ba?
Hindi na, aside from that, kasi yung weather po kasi masyadong init, uulan, kaya po I think yun yung isa din sa... Normal lang yun umulan, di ba? Magduda ka pag ngayong gabi umiinit bigla. Magka-araw. Opo. Anong pang oras ulit? 9:37? Ang korte na naman ng mga Anyways, Laika, Yes po. anong trabaho mo ulit? Credit advisor po ako sa isang company. Parang call center pero sa Anong tawag sa trabaho mo? Ang tawag? credit advisor po. Okay. Parang call center yan, di ba? Yes po. Yung sa collection department, yung mga tumatawag about sa loan yun po. Sige, kumbaga nag-a-assess ka na pwedeng ipautang o pwedeng i-loan, gano'n. Hindi po. Kami po yung naniningil. Kayo pala yung hindi sinasagot ang tawag, no? Apo. Kami po yung binababaan, minumura. Gano'n, di ba? Well, can I speak to Mr. Zap, please? Gano'n. Wala dito! Yes. Malingki, Kahit gano'n. yun naman yung client. Ganun. Ano na? Kahit ganun po. Kahit siya yung client, sabihin, ay, katulong lang na to. Ano ba to? Local account ba ito? Local or Yes po. Local account lang po. Dito lang din po sa Pilipinas? Huwag mo Yes, ano. po. Ang ibig sabihin niyan, hindi mo ako natatawagan. Hindi naman po. Kasi wala akong credit card eh. Wala akong credit Ay, card. hindi naman po siya credit card. Wala akong utang eh. Yan po. I only spend what I earn, period. Ang ganda lang. Anyways, ikaw ay napatawag kasi. And po, meron kasi gumugol medyo masama din yung loob ko about regarding dun sa love problem niya about dun sa boyfriend ko. May boyfriend, gano'ng katagal na kayo? 7 years na po. Ang tagal na. Ilang taon na? 15 ka pa lang kayo na? Opo. Ang aga. Childhood. Ang aga. 15 pa lang may jowa, no? Pero po, yun na, papagak 10 years agwat. 25 siya nang niligawan ka niya, 15 ka? Opo, 20 plus siya. 25, 10 years eh. Pero parang lang naman kami nun, yung magkaibigan kayo, tapos hinintay na ako mag-18 para... Para ano? Hindi naman, para po mas, hindi naman sa ma-child. Para ano? Ay, nako ka! Kaya sinasabi ko sa iyo, nadudulas-dulas kayo eh, saan pa nga ba ng hulang isda eh, sa swimming pool? Talaga? Sige. Opo. Alright. Ayun, yung family niya po, close, parang sobrang close na yung family ko kasi hindi pa, parang di pa po kami magkaibigan na talaga yung family namin. So, anyway, yun po yung kasama din naman po yun sa kwento. Yun nga po kasi 7 years na kami girlfriend and boyfriend. And minsan po, nitong nag-20 plus na ako, dito na siya natutulog sa amin. Bakit? Minsan naman po, pag halimbawa may off namin, parehas. Minsan dito siya nag-stay. Pero hindi naman po madala. Kumbaga sa off lang or yung pag may occasion. Yun po. Kasi po papalak. Parang parang hindi ko po, parang baliwala lang ako sa kanya ng 7 years. Kasi ang tanga ko pa nun papalak, bata pa ako nun. So parang nung nalaging kami, parang mas nasasabi ko na mas mahal ko siya kaysa mas mahal niya ako. Kumbaga, aminin ko naman na po dito. Kumbaga, yung bata pa ako, nung parang mga 18 ako nun. Yung wala siyang work. Para minsan, hindi ko naman po sinusumbatan or something. Kinipento ko lang po yun. Tapos pag yung sa family outing namin, sinasama siya, inanay siya namin, gano'n. Pag lalabas kami or pag mantay na anniversary, gano'n. Madalas ako yung saya. Hindi naman po siya ko. Pero kasi po, yung nito lang nung naging 22 years old po ako. Yan po, medyo naging mature na yung isip ko. Parang naisip ko na wala siyang pagbabago. Yung noon po kasi parang wala siyang work noon. Pero siya tapos parang nawawalan.
Tapos ngayon po nung nagka-work siya, parang wala lang po ako. Parang birthday ko, di mo lang marigalo. Hindi ko naman po inaano. Kaya lang kasi parang hindi ko yung talaga ko sa kanya. Hindi naman po dahil sa material na bagay yun. Kumbaga kahit naman po yung pupunta lang sa dito pag nakamusta niya lang ako. Tapos ayun nga po. And nagkaroon din po ng family problem kami. Ano nagsidwaan yung family nila sa family. Ayop parang Romeo and Juliet ang datingan nyo. Opo. Alam mo nga, Papa Jack, nung 17 years old ako, naglaban ko yun sa lola ko. Kasi ayaw talaga ng lola ko. Yung lola ko kasi nasa abroad. Siya yung nag-support sa akin. Ayaw niya talaga doon sa, yun nga sa boyfriend ko. Ngayon, talagang nung umuwi siya galing abroad para lang paghiwalayin kami. Tapos parang nagkaroon ng restriction order po ba yun? Yung bawal lumapit sa akin. Ganun. Tapos, May ganon? Opo, may ganun. Saan galing yung order? Saan galing yung order? Nga po siya. Parang sa korte, ganon? Opo. Kasi nga matanda po siya. Di ba po, ilan yung abot, parang binarangay siya. Tapos, hindi mo lalayuan tong apo ko. Yung iyaan pa ko, ito ganyan. Yun nga po, parang pinaglaban namin yung ganong stage. Talagang inano namin na talagang mahal namin isa't isa. Ganito. Nung ito po, kinuha ko ng lola ko. Kumbaga, doon ko lang sa bahay. Hindi ka pwede mapag-usap. Pero, meron naman po kami communication through text. Pero hindi na po yung madalas. Pero, napaghintay po siya hanggang 18 years old ako. Yung naging okay naman ko sa lola ko. Pero, hanggang ngayon pa, parang hindi pa sila ganun ka-okay. Kasi nga, parang nakikita ng lola ko na wala akong future sa kanya. Yun po. Tapos yun na yung sinasabi ko po sa inyo, Papa Zach, nagkaroon ng family problem namin sa both side namin. Kasi ganito, nung mga nakaraang taon, ito naman po sinasabi na na ganun, sana huwag niyo po masaway niyo yung parang ganito ko. Pero yun nga po, nung mga nakaraang taon, parang mas nakakaangat po kami sa buhay. Yaman! Maglibre ka naman Hindi. Pwede wag! Ano lang po, parang compare po. Ako i-compare. Pwede kayo. Tapos? Yun nga, yung wala siyang work, ako yung sumasagot sa pinadala namin sa Banesa, yung kasama siya. Tapos ito po, yung family nila, minsan sinasama rin po namin din po. At ito po, nung nagkaroon po nung namatay po yung father niya, yung nag-start po yun. Andun po ako kasi parang status na yung father niya nun. And actually, tatagak yung bahay namin, katapat ng bahay nila. Sobrang bahay lang. So yun po. Kaya medyo parang baka narinig nila ako. Anyway po, yun po, yung namatay yung father niya. Ako po yung nagkasilaso kasi mga kapatid niya, OFW po sa ibang bansa. Yun po. Tapos, ako po yung nag-asikaso, yung nag-ano kasi yung mother niya nun in shock. So, yun po. After nun, Papa Jack, nagkaroon ng foreigner yung ate niya. Tapos, ito po, parang medyo gumaan-gaan yung buhay nila. Parang family nila. May na po kami kilala. Parang, wala na. Yung, kasi po parang, yung kami naman po yung parang nalugmok or gano'n. Parang talagang kaming friends. Parang sila, parang di na nila kami kilala. Tapos, alam Papa Jack, magpapadeliver ng pizza or something na sa kanila naman dapat ibabagsak. Dito po kapadaan sa bahay namin, kakabit ang cable, ganyan. So, parang, teka lang ate, wait lang alay ka. Ang gulo na hindi po. Na-win sa pizza yung usapan natin. Ano ba flavor niya? Nagutom tuloy ako. Hindi ko na maintindihan yung nag-uusapan. Ano bang favorite mo? Anong favorite mo Anong favorite mong luto ng pizza? Hawaiian po. Hawaiian? Ako, naka-mini skirt yan. Grass skirt pala. Ay, maganda yung joke na yun, Diyos. 9:47, maganda joke Anong tanong mo sa akin? Yung tanong ko po sa'yo, Papa, kung worth it pa po bang ipagpatuloy yung relasyon namin. Kasi po,
Para kasing wala, hindi ko nakikita yung halaga ko. Parang, ito mo birthday, parang wala siyang effort sa akin. Alright, ganito na, I wanna be fair, ha? Like, I get it. You've been together for how many years? 7 years. 7 years, 7 taon na. And ito mga bagay na ikinikwento mo ngayon ay mga bagay na na-realize mo when you turn 20. Tama, mali? According to you, ha? Tama? So that's 2 years. 7 taon ninyo, that's 2 years. Tama? Apo. So may 5 taon that we can safely assume na siya ang umintindi sa'yo. Opo. Tama? Opo. Okay, bakit ka ganyan? Kasi Papa Zach, naiintindihan ko naman po yung naging sitwasyon niya rin nung 5 years na pinaglaban niya ako dun sa lola ko, ganyan. Kaya lang di ko po kasi maalis sa akin na parang... Kasi sorry ate ha, ang nirereklamo mo sa akin ngayon, pag birthday ko, wala naman siya maibigay sa akin. Parang pupuntahan lang niya ako. Pag kung kailan niya gusto ko, umustahin niya ako. You know, because ito yung resulta mga kaibigan ng 7 taon ninyong magkapatbahay pa kayo. 7 taon na kayo. Siyempre, you are too comfortable to each other. Given sa inyo mga bagay-bagay. Hindi nyo kailangan mag-usap kung kailan kayo magbabate kasi alam nyo, mag-aaway man kayo, mamaya magkakasalubong kayo sa kanto. Yan yung, di ba, yan yung advantage pag magkapitbahay kayo. Ang nakikita ko lang dito, Laika, is that we have been together for 7 years. And when you turn 20, may na-realize ka mga gantong bagay. I just think it's unfair. I just think it's unfair dun sa punto na 2 taon or almost 2 years of that 7 years, may na-realize ka. I'm sure yung 2 taon na yun, it's not all bad. Pero yung first 5 years ninyo, siya na, di ba? He gave more than, di ba, what you could have given sa relasyon. Pero, tumagal kayo. Parang pangit lang na, dahil ikaw na ngayon ang kayang maging mas flexible sa yung dalawa, hindi mo na nakikita yung taon na vinalyo ka niya. Pangit kasi yun eh. Ganit, Papa Zach, hindi po... May naliligaw pa sa'yo ngayon na bago? Wala po. Actually nga po, nakulong nga po ako sa kanya since high school. At ako sa lang. Hindi kita pakiliwa mo yung telepono, luwa mo yan. Hindi ko maintindihan ka. Paano? Hindi, ang sabi ko po, actually nakulong nga po sa lang. Kumbaga hindi ako wala akong long friend. Kumbaga sobrang yung friends ko din, ganun. Kaya wala po. Yung inaano ko lang po. Okay, anong point mo when you said nakulong ka sa kanya at wala ka nag-ibang friends? Kasi ngayon, looking back ate, kung ganyan na maging statement mo, maliwanag na parang nakasama sa'yo. But I'm sure ate, dun sa panahon na pinagdadaanan ninyo that your friends are his friends, okay ka dun? No one forced you to have friends na galing sa mga kaibigan niya. Bakit kung magkwento ka parang... Hindi, kasi po ganito yun. Marami naman talaga akong friends. Ang tinatanong ko dito, Laika, ano ang punto mo when you said nakulong ka sa kanya at parang hindi ka nagkaroon sa sariling... Binilit ka ba niya? Nakulong po. Kasi po ayaw nga, yung friends ko na madalas kumakain sa labas, madalas umaalis, kumilitin. Ayaw niya. Gusto niya yung friends niya. Yun lang yung friends ko. Ganun po yung niya. Yun yung net po. Kaya yun, simula nun talagang yung sobrang liit lang po nung parang mundo na ginagalawan ko kasi hindi ako na yung pagsabi niya na bawal umabag yung sorry ganito kasi pag kinuwento mo ng ganyan yan, Laika, ang dating talaga, naging masama siyang jowa sa loob ng maraming taon sa'yo. Sorry but I don't know you as a person, but I do not want to believe that. Naniniwala ko, those times, diba, na hindi ka lumabas, was an agreement between the two of you. Hindi dahil natakot ka sa kanya, hindi dahil ginagawa mo lang yung bagay na gusto niya. I believe, ate, kaya kayo tumagal ng 7 taon is because kung ano man yung mga bagay na ginawa mo, kahit sabi mo, hindi ako nakalabas with my friends because it's an agreement between the two of you. Set up niyo yan. Ang ayoko marinig dito, Laika, kasi you were together for 7 years. And the way you're telling me the story is as if napasama ka sa loob ng 7 taon na naging kayo. Pangit kasi pakinggan. Na ang peg mo lang, may na-realize po ako, parang walang-wala po siya sa buhay. Mas kukumpara sa kanya, mas meron po kami. Birthday kung hindi ako narigaluhan. These are very petty.
But you've been together for 7 years. If you realize these things, atin, in the past 2 years, he had the first 5 years to prove something more to you. Pero hindi mo nakikita yun. Opo. Pangit yata, mga kaibigan. Hindi magandang pakinggan. Ito lagi kong paalala ito, ano, sa mga hello dogs. Hello po. Hello? Hello? Hello po. Bakit may mga dogs? Sorry po. Okay. May dumaan kasi. Pakainin niyo yung mga dogs. Nagugutom sila, bigyan niyo na imbutido. Hindi, may dumaan po kasi kaya nagtawag yung aso. Ngayon, makinig ka ha. Hello? Yes po, nakikinig ako. Alright, ganito ha. Alright. Ang totoo niya natin, sa mga mag-magijawan nag-aaway, nakakapikon lang pakinggan minsan na when you're having so much pain sa relasyon, sobrang laki ng problema ninyong dalawa, nag-aaway kayo palagi, lately may sumbong kayo para sa nag-aaway kayo, you cannot fix things eye to eye, lagi may issue sa inyong dalawa. Diba? And you feel like ang lungkot na ng relasyon. Parang ikaw, buryong ka sa relasyon niya, diba? Yun ang dating nito, you are so bored sa relasyon na yan. And honestly, ate, maliwanag sa akin na gusto mo kumawala dyan. Kung gusto mo kumawala sa kanya, go ahead, by all means, makipaghiwalay ka. Pero pangit lang marinig ate, dahil gusto mo makipaghiwalay, papalabasin mo na yung 7 taong nagdaan na naging kayo ay naging, kumbaga parang nasayang yung taon mo. Kasi hindi totoo yan, alam mo hindi totoo yan. Pangit marinig yan. Ang daming ganyan. You have to remember that when you're having bad times, once upon a time, you had the ability to have good times. Balikan nyo yung good times. Huwag nyo lang tingnan yung mga bad times. Ano lang marikama mo dito? Diba? Because he cannot deliver, diba, to a good performance of being a boyfriend the past 2 years? But you were together for 7 years. Na-discredit lahat na nagawa niya sa'yo? Opo. Wala kang maalala sa magaganda? Puro pangit? I mean, if you just want to go ahead and free yourself from him, go ahead by all means. Huwag ka nalang mag-badmouth pa ng taong, after all, 7 taon ka din naman niya minahal. Hindi maganda. Ang tawag dyan, ingrata. Alam mo ingrata? In English, alam mo kung ano yung sabihin ng ingrata? Wala, hindi niya alam. Ungrateful. Ungrateful ang tawag dyan. Okay lang, Papa Jack, nabubura ako sa relasyon namin. Honestly. Di ba? I want to have a life without him. Go ahead, do it. Buhay mo yan. It's your decision. It's completely your decision. Walang pipigil sa'yo. But do not badmouth him just because you want a life. Di ba? That does not include him. Pangit yan. Naging masaya ka naman 7 taon. Dahil pa nag-iwalay kayo ate, ang pangit lang ng ending nito, parang magsisisi ka pa that you spent 7 years, di ba? Kung hindi mo kayang mabalikan yung masasayang pagkakataon sa 7 taon, sinayang mo yung 7 taon, sayang. Kasi ganito, Papa Jack, kaya din po ako nagkakaganto kasi yung family niya ayaw sa akin. Ayaw na lang lately siguro. Kasi kahit naman siguro sinong magulang, like, bigyan nyo ng, diba, restraining order yung anak ko na wag lapitan yung anak mo. Parang, di ba, you're going to hurt the entire family. Binaranggay nyo yan palamang. Kaya nagkaroon ng gano'n. Hindi naman din po dahil doon kasi matagal naman na po yun and nag-resolve na nag-usap ng family nila sa family ko. Actually, okay na po yun. Ilang taon na rin po kasi yun kasi sobrang bata pa mga 17 pa lang po ako nun. Ngayon po kaya hindi ko po makita yung point kung bakit po na parang ayaw na nila sa akin dahil po nung simula nung parang medyo umangat-angat sila sa buhay. Yun, parang di na nila po kami kilala. Sorry Laika, no? Pasensya ka na, but that is just inappropriate, di ba? Para yan ang maging basihan mo nito. I mean, ganito, let's make this simple. Iha,
My goal tonight talking to you this way is because I do not want you na pagdating ng pagkakataon maghiwalay kayo, I do not want you to, when you look back and you remember the 7 years that you were together, ang mararamdaman mo ay sayang. I want you, ate, pag halimbawa hindi nag-work out yung relasyon na mayroon kayo and years, di ba, at maghiwalay kayo, I want you to look back and realize that the 7 years, di ba, it ended but it was wonderful. Those years were wonderful, ate. Kasi that's the only way para hindi masayang yung 7 taon. Do not badmouth him. Wag mo tignan yung mga pangit. Kasi ngayon, maliwanag, naghahanap ka ng pwedeng ipintas para ma-justify na naboboring ka sa relasyon, nabobore ka sa relasyon. You don't need to. If you're bored sa relasyon, if yung relasyon na mayroon kayo does not excite you anymore, ate, hindi mo kailangan paliwanag yan kahit kanino. That's exactly how you feel. You don't need to explain that to anyone. Right? Yes. Hindi mo kailangan paliwanag yan, honestly. You don't need to explain that to us. Kung nabobore ka na, if it does not excite you anymore, go ahead, by all means, free yourself. But you don't need to badmouth him. You don't need to tell yourself yung mga unpleasant, yung mga not so welcoming, yung mga not so good sides niya, ate. Kasi I'm sure, ate, kung magbibilangan tayo ng mga bagay na pangit tungkol sa relasyon niyo, I am sure the reason kung bakit tumagal ka ng 7 taon dahil mas marami yung maganda dyan. Opo, mabait kasi That's the point. At yan ang hindi ko naririnig sa'yo. Ano maalala ko sa kwentuhan natin if I did not probe sa'yo? Ang maalala ko ay hindi ka niya binigyan ng regalo ng birthday mo. That is so stupid. Hindi ka effort sana. Diba? Pero mabait naman po siya. See? Ngayon mabait na siya. Kanina wala kang ganyang gustong banggitin. Hindi, yung dun nga po, yung sa effort lang, as a boyfriend, hindi ko talaga sa Ano? Kamo? Air Force? Air Force? Effort. Yan yung mga airplane? Gano'n? Pero, pagdating po sa magulang ko, sobrang bait niya. Talagang walang, pag sinabi na magpapatulong ng ganito, pag may gagawin, pag trabaho lalaki, talagang gano'n siya. Bahala ka. Bahala ka. Yun lang, ate. I mean, hindi mo kailangan ipaliwanag ang sarili mo to anybody kung ayaw mo na sa kanya. Buhay mo yan. I'm your friend. I will completely support you. You want another boyfriend? Ayaw mo ng boyfriend ngayon, you wanna be single, di ba? You don't want to be around him. You don't want him in any way being around you. Walang problema. Hindi mo kailangan paliwanag sa ano yan, sa ibang tao. Ang pangit lang kasi, ang dating, you want to justify na ayaw mo na sa relasyon ninyo and you want to badmouth him. Ang may kwento mo yung mga pangit, hindi maganda. Parang all of a sudden, dahil mo kapintasan sa kanya. Parang all of a sudden, dahil mo nakikita naging mali sa 7 taon. But you lasted 7 years. Kung ganun pala kalungkot, bakit tumagal kayo ng ganung haba? Ibig sabihin natin, naging masaya ka din. Kung palabasin na parang nasayang yung 7 taon mo kasi pangit pakinggan. Ang tawag doon, ingrata. Is this making sense to you? Yes, Papa Jack. Siguro nag-overthink lang din ako. Hindi ka nag-overthink, ate. Pinapaganda mo pa. Overthink mo ka mo. Hindi po. Yun nga po, siguro, yung parang nag-focus na ako sa mga... Wait lang nga. Ganito look, ate. I do not know the guy. I do not know you as a person. I do not know the guy. I have no idea kung kayong dalawa bilang magkarelasyon anong pinagdaanan ninyo. But you told me, di ba, bits and pieces sa relasyon na mayroon kayong pinagdaanan. Look, he was given an order from the court, kung sa barangay, not to be near you. Pero pinaglaban ka niya. Ibang lalaki lang, sinukuhan ka na niyan. Di ba? Pero hindi. He fought to be with you. And after 7 years, he is still with you. It's just so unfair na marinig natin na ang ikikwento mo sa amin dito, yung mga bagay na ayaw mo sa kanya. But guess what? Ang dayong bagay na ginusto sa kanya. Pag ayaw mo, nasisira mo yung tao, supukin kita dyan. Pangit pakinggan yung ganyan. Diba?
Opo. Yung mga magjowa kung ganyan mag-away, yung mga magjowa na pag nag-away sila ng jowa niya, akala mo ni minsan yung jowa niya, diba? Sa 100 kabutihan na ipakita sa kanya, one time na magkamali. Akala mo yung jowa na yung pinakamasamang na tao sa mundo. Yung sumpanan niya. Di maganda yan. When you're having, I always say this, when you're having bad times, look back, diba? And remember the good times. Tell yourself that if you're having bad times right now, you had and you will still have the ability to have good times. Bigyan nyo ng credit yun. Kasi pag hindi bigyan ng credit yung magaganda nangyari, sayang ang panahon. Mag-iwalay na lang agad-agad. I hate you. Like, oh. So, alright? Yes po. I understand naman yung... Ganun kasimple, ate. Nalinawan din po ako. Kung ayaw mo na sa kanya, hindi mo ka na magpaliwanag. People will feel bad. Di ba? Kasi ang tagal nyo na. Di ba? People will be sad. Nag-iwalay kayo kasi you've been together for a very long time. But at the end of the day, buhay mo yan. You choose whoever you want to be with. That's your life. Di ba? Along the way, by choosing to be with someone else or to be with him, ate, it makes you sad, it makes you happy. Ikaw din naman ang makikinabang, ikaw din ang makisuffer. Huwag mo lang i-bad mouth yung tao, okay? Opo. Nakikipag-iwalay ka ba sa kanya? Hindi po. Ay, screen naman pala yung haba-haba ng usapan. Hindi po kasi Ay, naman. nalinawan po ako sa sinabi niyo na. Ay, nako, pinahaba pa natin. Pwede naman palang wala ng ganito. Thank you po, Papa, kasi nalinawan po. Kasi kanina talaga, sobrang gulo ng isip ko. And yun nga po nung sinabi niyo na tingnan yung masasayang araw. Kasi lamang naman po talaga yung masasayang memories namin and magaganda. Yun po, nalinawan na po. And yun nga po, siguro sobrang lang ako. Masyadong nadadala sa mga nakikita. Thank you po. Dahil pinarealize niyo. Kung nakahanda ba siya, anong gusto mo sabihin sa kanya? Anong pangalan niya? Wag niyo. Sige po, Ren po. Pala ko aarte ka eh. Nangat-ngatin sana kita eh. Sa Hindi po mukha. baka mababaan ako eh. Anong team song nyo? Wala po eh. Oo, 7 taon, di man lang kayo man. Yan po. Ano kayo magandang kanta? Ako nang bahala. Okay. Mensahe mo sa kanya kay Ren. Beb, sorry kung masyadong ko ngayon cold ako nitong past few days. Sorry kung lagi ko na lang tinitingnan yung mga bad side mo. I promise na simula ngayon mas tingnan ko niya yung makakapabuti na akin at pagdikit ng family ko. Sorry talaga kung talagang minsan nagpapangitang kita. Pero alam mo naman na sa pagtatas. Ilan po. I love you more than you ever know. Take my hand. Okay na yan. We'll
Opo, okay na po yun. Thank you din sa'yo sa palak. Talagang nakakagaan ka ng pakiramdam. Siyempre. Makayabang. Ang tagal ko na po tumatawag ilang halos 1 Dapat tumawag ka sa akin 7 years ago pa. Di ba? O, mga 7 years ago, para hindi na tumagal yung relasyon. Ganun lang yun. Salamat sa pagtawag, ha? Thank you rin po. And thank you din. Marami ka natutulungan and nakatabaan ng pakiramdam. Thank you po. Bye-bye. Bye po. Bye-bye. Si Laika, mga kaibigan ng Rizal. Wala, ba't ganun? Naputol. Napindot ko, sorry. Patanga-tanga yung video. Sorry, mga kaibigan. Minsan pag cute lutang lagi. Ganun talaga eh. Ay, naka. Maligayang body po sa mga nakaantabay sa atin sa madako ng kapuluan. Hello sa mga pagmumukha natin lahat. Maligayang pakikinig. Sabi dito ni Renzi, sabi niya, Papa Jack is being obnoxious like, Ganun ang pagmamahal, mga kaibigan. If you love someone, ganun mo sabihin. Alam mo, mahal na mahal kita. I love you like, ganun. Think of me. Now and tell me everything. Kabunas ko yan. You are the one. Nakabati na nga lang muna. Hello sa mga taga FEU. Meron dito taga FEU. Mga malalabo mata. JM, sabi ito. Hi, mahal. Ha, ha, ha. Ganun po. May ha, ha, ha. Ba yun? Randall, user friends, Brittany at si Sir Andaya. Hi po. Hi kay Laika Casilas. Tama ba? Yan, from Jael. At sa mga nasa bilyaran ni Kuya Toto. Diyan kayo tumambay, huwag kayo mag-aral. Hello po sa mga taga-grilla na Villeta. Yan na. Ano yung mga friends ko ito. Soft opening nila sa sa darating na September 9. Oh, try ko lang makapunta po, ha. Yan. Sir Raymond Ompusti, try ko lang po. Sa abot na makakaya, ha. Soft. Yan, nandyan ako. Baka nandyan ako na. Makikain lang. Pagkain lang, nandyan ako. Present ako lang. Hello na rin kay Mr. Raymond Antonio Go at Mrs. Christine Campagna Go. Ayan. Centennial Academy of Blessed Trinity. School na pinagtuturoan ng ninong ko rin. Ayan. Sa wrapping up. Judith Ramos of Tondo. Ayan. Giselle Akipel of Las Piñas. Edward Garcia of Mandaluyo. Ang happy listening. Sabi ni Juliet Calines of Pasay. Tawag na, dali na. The number to call is 832-6171 or 846-8051 or 1-800-10-100-5683. Nakanta ba si Ate Glenn? Sa Spirito nakanta ba siya? Hello, Ate Glenn. Yung mga babati dito, hindi ko pa nababati. Huwag na kayo magalit sa akin. Ano ba kasi? Mamaya, pagbatiin ko yung mga yan. Sabi na, Papa Jack, marunong ka billiards daw. Actually, marunong ako billiards. Ang mga tumbok-tumbok, saruguhin pa kita dyan eh. Saruguhin ka mga balls dyan. Marunong ako bilyar, actually. Hindi lang ako mahilig. Hindi ko alam bakit ganun. I know how to play basketball, mga kaibigan. Hindi ako madribble eh, mashoot ako. Ito nga, mapulso ako. But I don't enjoy playing it. Hindi ko alam bakit. Oo. Siguro kami ganun tao, boring. I like games na mag-isa lang ako o kaya tahimik. I like playing chess. Tahimik. O di kaya physical, I like running. Solo. Ayoko na nga may kasabay tumatakbo eh. Gusto ko ako lang. Weird no, weirdo. Weirdo yung papa. Patawarin nyo na. Pakibati ang BF ko, si Roniel de la Cruz. I love him like,
Yung mga may jowa, ganun yung mga jowa nyo. Ano mo, kung ang tawag niyo, babe, sweetheart, darling, babe, alam mo, I love you so much, like, alam na yan. Ibig sabihin na, di ba, wala nang, there's no amount of words, ayan, that will describe how much you feel for that person, like, Makaplay nga ng kanta, ano ba yung makaplay nga ng, saan pwede i-play natin? Total 7 years sila. Pwede yung 7 years. Pero bago yung 7 years, mag-play tayo ng Don't Let Me Down by the Chainsmokers. Mag-play tayo ng Perfect! Yan. Perfect by One Direction. Tapos mag-play tayo ng millennial ako ngayon eh. I'm an albatross. Bakit ba? May iba-iba lang. Disco sa gabi. Parang ang mood natin tonight, magaan-gaan. Alright? Alright mga kaibigan, coming from Chainsmokers ang awiting. Happy ka pa ni Popcorn Shop. Papalita yung charong kay John. May maligayang pakikinig po sa lahat ng mga kumakain ng Penoy balot ngayon. No? Sarap niya ngayon. No? Hindi ako makain ng balot. Hindi ako. Kinakain ko lang yung matigas sa dilaw. Pero ngayon hindi na rin. Kasi may agila sa loob. Ang kinakain ko na lang yung, yung Penoy. Sarap ng Penoy. No? Diba? Ang Penoy, ang lasa ng Penoy naman talaga ay parang glorified itlog nilaga. Diba yun lang naman yun? Alam nyo, gusto ko kainin ngayon yung nakatingin mo pa yung itlog maalat na hindi kulay puti. Kasi kinukulayan lang naman yan eh. Hindi ko alam kung yun ang dahilan. Pero nakatikim na ko yung itlog maalat mga kaibigan na yung pinakadilaw niya, yung pinakayok na itlog, nagmamantika. Tapos hindi maalat. Yung sakto lang. Yung pwede yung papakin. Oh, sarap! Gutom pala yun. Nagmamantika yung itlog maalat, di ba? Di ba? Ano ko yung itlog na yan? Ba't ang alat ba niyan? Pero siyempre alam nyo nang dahil bakit mahal na itlog maalat, di ba? Ikaw ba hindi maligo ng 3 months eh? Di ba alat itlog niya? Bakit ang pula itlog maalat? Pinitik-pitik ka na muna. Pinagets na. Sabi ni Tamara, ang sungit mo, kaya ang cute mo. Ano ba pala ka dyan? Abati naman po, ayan, sa mga Navy, yan sa Sangley, Sangley Point sa Cavite. Nakikinig sila ngayon mga Navy Sangley Point. Hello po sa Cavite. Ayan, tsaka kay John, Brian, ayan, Peria. Hoy, Brian, I love you. Mahal na mahal kita. Umayos ka dyan, ha? Huwag kang mambabae. Huwag ka ding papa-booking. Joke lang. Mag-duty ka na lang dyan. I love you. Sweet naman, nagbintang pa. Sabi ni Althea Ramos. Si Angelica Tan, sabi niya, papabati naman ang ano to? Sungago. Ano nga? Loko-loko to ha. May panlalait na kasama. Yung basahin niya. Basahin ko na nga. Sa Villamor Air Base, nakikinig sila ngayon. Hi po kay Milbert Calisin. Peace lang babe, love you, ingat ka dyan. Hi din po kay Carlo Salvador, paasa pa. Paasa po ka mo siya. Ba't di ko magsabi, ba't ako pa? Diba? Bakit ako di ikaw? Si Joy ng Bacolod ay nasa kabila. Bacolod? Sosyal. Ay manok dyan. Hello? Hello po. Hi. Hi po. Hi Joy. Hello po. Nagpa-Pokemon ka ba? Hindi po. Ha? Hindi po. Ba't ang hina? Lakasan mo. Hindi po ako naglalaro ng Pokemon. Yan, ganyan. I-maintain mo yan, ganyan. Ganda. Bakit hindi nalaro ng Pokemon? Nakakalubat ko kasi ng cellphone. Ganun ba? Kasi Opo. data, bukas data, di ba? Opo. GPS. Saka GPS po. Pero bakit yung iba, di ba? Iba nga zombie na. Ayoko po kasi yung nalulubat yung cellphone ko. Huwag mo gamitin. Anong ginagawa sa buhay ni Joy? Kaka-graduate lang po. Anong course? Education po. Education. Anong subject tinuturo? O ituturo?
special education po. Sa mga special children po. SPED. Opo. Alright. Uy, saludo ako sa ate. Yan, kung ang pagiging guro mga kaibigan, nangangailangan ng sobrang habang pasensya ate, doubling mo yun sa'yo. Opo. Diba? Sa lahat, ano mga klaseng guro mga kaibigan, ako po yung humahanga sa inyo. Diba? Anyways, Joy, madam, ano? Sana makakuha ka ng assignment mga eskwelahan. Sana po. Kasi, Kukuha pa lang po ng board. Okay, sana ipasa mo agad, ha? Sana po. God willing. My sister is a teacher. High school naman. Kaya nakikita ko yung tsaga niya sa mga bata. Grabe. Anyways, ano na ate? Dapat talaga matyaga ka, Papa Jack. Lalo pag estudyante niyo, parang ako. Katumbas ko, 4 na kinder Magkakauban talaga ng teacher. Pero favorite ako ng mga teacher ko doon. Kasi kahit makulit ako, masarap akong utusan. Gano'n. Oo, totoo nga. Madali akong utusan. I accomplish things. Anyways, ate, nagyayabang na naman ako dito. Ano ang mapaglilingkod ko sa'yo? Ma'am, share lang po ako ng... Problem? Parang po. May problem din ako kung magdamay ka pa sa problema mo. Kanya-kanya na tayo. Joke lang. Sige, magkwento ka natin. Ano po kasi Papa Jack? Lahat mama ko po. Ate, humina ka na naman. Puntahan kita pa, cold mo na yun. Sorry po. Ano kasi, value na kami, Papa Jack. Pasensya na. Sa mama ko po, medyo hindi po kasi kami okay. Bakit? Hindi ko po alam kung kailan nagsimula, Papa Jack. Pero nung bata pa po kasi ako, parang yung setup po sa bahay, uwi po ako ng school, wala pa sila. Tapos pagdating nila, tulog na po ako. Tapos pag umaga po, alis ako pupuntang school, tulog pa sila. Parang ganun po. Bakit? Saan sila nagpupunta? Sa work po. Okay. So, wait lang, i-establish natin yan They were not at home during those times, not because naglalakwatsa sila. They were working. Apo. Okay. Alright, tuloy yung kwento. Tatrabaho po. Tapos, mag-isa lang po kasi akong anak nung mga time na yon. Kasi po, 13 years bago ako nagkaroon ng kapatid. So, nung mga time po na yon, hindi ko po maintindihan. Kasi po parang hindi po kami close ng mama ko. Tapos, hanggang po sa, lumaki na po ako, lumipat po kami ng Bacolod. Dati, saan ba kayo banda? Manila po kami. Dati taga dito kayo? Apo. Bakit kayo lumipat dyan? Sa Baon po sa Kuta. Wala ka. Ano po, yun nga po, parang nagsimula po sa Manila kasi po parang si mama ko po, matiskarte po kasi siya. Yung dami pong ginagawa bukod po sa pagtuturo. Kukuha po siya ng mga isda, pinibenta, ganun po. Tapos yung ano lang po, kasi po utang siya. Tapos kasi hindi na po nabayaran. Kaya napilitan po kami umuwi ng Bacolod. Alright, wait lang ate. Ilan na kayo magkakapatid ngayon? 2 po. Ilan taon na yung bunso? 8 yata. Hindi ka sure? Kapatid mo, hindi ka sure? 8 po. 8, okay. Tapos, nung lumipat kami pagbadak, parang, kasi, parang sabihin na natin pagbadak na, parang, pinapalo kasi ako ni mama ko, na parang, minsan dahil lang sa candy, gano'n. Nung malit ka napalo ka? Lagi po. Kapag konting mali po, napapalo po, napapagalitan, nasasbihan ako. Wait lang, diretso natin to, Masama pa rin ba ang loob mo napalo ka nung malit ka? Hanggang ngayon? Parang doon nagsimula dapat ako. Kasi ako nung malit ako, hindi ako napapalo ate, nagugulpi ako. Parang ganun din sa akin. Oo, napapalugod ako sa sa asin. Sabi ko sa nanay ko, ano ba yan mo? Hindi ba tayo social? Sana diba? Yung mga social naman, yung mga binibili ng tamtax naman. Oo, diba? Pero mga kaibigan, sorry parents are not perfect. Diba?
Pero kung napalo ka, di ba? Kasi may pagkakamali tayo. Sorry but I do not recommend na magtampo tayo. 90s baby kasi ako. Yung mga millennials hindi maintindihan to. I'm a 90s baby, mga kaibigan. Dati, hindi kami sumasagot sa magulang namin, takot kami. And it's never a bad thing. It's always a good thing. Parang ganun din po ako pinalaki. At hindi kita marinig, pupuntahan kita sa Bacolod. Parang ganun din po ako pinalaki, Papa Jack. Lakasan mo. Yung parang pong titingnan ka lang, dapat alam mo lang kung kailan ka tatahimik. Parang ganun po yung pagpapalaki sa akin. I have no problem with that. Okay ako dyan. Kahit ako naman po. Ako rin naman po. Kasi lang po, parang hindi ko po maintindihan, Papa Jack, parang ang layo. Ate, pahina ka ng pahina. Sayang yung moment natin. Kung kada kanto ng pagkakakwento mo, pasabihin ko lakasan mo, ate. Ako na kaya, istorbohin kita. Nangat-ngatin na kita. Opo. Sorry po. Okay na ba, Papa Jack? Yan, okay na ulit. Game. Okay. Tapos, Papa Jack, parang nung lumipat na po kami ng Bacolod, hindi ko na po maintindihan kung bakit kami po lumipat, parang gano'n. Tapos, siyempre, mahirap po sa akin kasi nag-adjust. Parang gano'n po. Yung typical na experience ng bata kapag lumilipat ng ibang lugar. Parang gano'n po yung na-feel ko po. Hanggang sa, nung bago po kami umalis, okay po kami. Although may konting tampo po kasi siyempre hindi ko naiintindihan kung bakit ako pinapalo kasi hindi naman nila sinasabi sa akin kung bakit, ano ba yung nagawa ko. Minsan, papaluin ka na lang nang hindi mo naman alam kung bakit ka pinapalo, bakit ka sinasaktan. Parang ganun yung sa akin, Papa Jack. Tapos, yung papa ko po noon, nag-explain pa siya na alam mo ba yung nagawa mong mali. Parang ganun po si Papa. Na kinakausap niya po ako na kaya ka pinalo kasi ganito, kasi ganyan. Tapos nung lumipat po kami ng Bacolod, yun po medyo lumabo na. Parang lumayo po yung loob nila sa akin kahit po si Papa ko. Papa Jack? Andito ako. Sorry. Naglalaba. Huwag na papaluin kita. Sorry, tuloy mo lang, game. Alam mo, wait lang. Ang dami nag-react na bubusit ako sa inyo. Papa Jack, hindi ka 90s baby. 90s ako! Diba? Wait lang I was born in the 80s, 1982. I was raised during the 90s. 90s baby ako. Sigilan niyo ako. Diba? Sige na nga, 80s baby na ako. Kulit nyo naman May bad trip na ako Yun na nga lang Kaya tuloy na. Bad trip. Millennial lang ata din ako. Nung high school po ako, Papa Jack, doon na po yung parang nawalan po ng guardian. Parang ganun po. Na-feeling ko, walang po may isa. Tapos, wala na po nagtatanong kung okay pa lang. Parang ganun po. Tapos, kasi po, simula po kasi nung bata ako, tinatry ko po na mag-strive sa pag-aaral para kahit pa paano po makatanggap naman ng good job. Parang gano'n. Yung kahit makatanggap ka man lang ng ang galing mo, yung gano'n wala pa Jack. Kaso, kahit ano po kasi, parang hindi po na-appreciate ng mama ko na gano'n yung ginagawa ko. Tapos, minsan po, nasasabihan po ko ng wala hindi ka, parang gano'n, hindi ko naman po alam kung saan galing. Yung gano'n po, Papa Jack. Tapos, nung nag-college po ako, nakakuha po ako ng scholarship sa school. Kasi po hindi po 100%. Okay. Ano, ilang percent lang? Ano lang po, 50. 50%. Alright. Apo. Anong issue doon? Wala po sa isang university sa Bacolod. Okay. Tapos kasi po, yung natatandaan ko po kasi nung high school po ako, sabi ng mama ko nung okay pa kami. Sabi niya, kapag nakatapos ka ng high school, parang kahit saan mo gusto pumasok, susuportahan ka namin. Parang ganun po. Tapos,
nung nag-high school ako, parang doon nga po nagkaroon ng parang gap sa amin. Hanggang sa nung graduate po ako, yung araw po ng graduation ko ng high school, nag-away po kami ng mama ko. Kasi po, ang maliit lang po na bagay nun, parang ang sira po yung sapatos ko. Tapos, naglambing lang po ako na total graduation naman. Parang gano'n, baka pwedeng manghingi ng pambili ng bagong sapatos. Kaso, parang ang dating po sabi niya sa akin na, di mo kang graduate kung wala ka sapatos. Parang gano'n po. Yun po yung parang sumama po lalo yung loob ko sa kanya kasi po nung kapag kasi wala po akong baon, parang ganun din po yung lagi niya sinasabi, di huwag kang pumasok, wala kang baon. Parang ganun po. So parang lumalim po yung, alam ko naman po na mali na nagtatanim ako ng sama ng loob kasi hindi ko naman po alam kung saan sila nangyagaling, bakit ganun. Kaya lang po hindi ko lang po talaga maiwasan na hindi ko maintindihan kung saan ba nagkamali sa relationship namin. Bakit? Parang layo na nila. Tapos yung first year college po, parang wala po. Kaya hindi po nilang magbigay ng tuition. Parang ganun po. Ayaw magbigay ng? Tuition po. Pero nabigyan ka naman din? Nung mga tita ko po, yung mga tita ko po kasi po nakikitira po kami sa kanila. Okay, I have a question para maging malinaw lang yung mga bagay na hindi naibigay sa'yo na request mo ate, palagay mo ba kung meron binigay o dahil wala lang kaya hindi naibigay? Nakita ko po kasi tatalak na may pera naman eh. Yan nga po hindi ko maintindihan. Kasi ate baka mamaya yung pera ay may pinaglalaan ng iba. Ganito ano na? Yan po yung hindi ko na po alam. Kaya po, naiintindihan ko naman. Kasi lang po yung ikinasasama ng loob ko. Yung parang pong pagkakasabi na, di huwag kang graduate kung wala ka na pato. Ganito, bago tayo tumuli, Joy, I want you to know that whatever happens in this conversation, I will never allow that your impression after this will be against your parents. Apo, alam ko po yan. Yan din po yung goal. Yan yung direction natin ngayon. Okay? Apo, yan din po yung goal. And I want you to know, ate, that I will never question the parenting style of your parents. Kasi I will not be in... Magiging mali ako dyan. For all we know, mga kaibigan, yung mga magulang na tough love. Tough love. Diba? They give you so much, diba? BS to deal with just because they want you, diba, to toughen up. They want you to be a stronger person. It doesn't mean hindi ka nila mahal. Kaya nga, di ba? Kaya nga nung lumaki ako, sabi ko sa mama ko, "Ma, bakit naman ito? Lagi mo akong pinapalo." Kasi mahal kita. Na malaki na ako, sabi ko sa nanay ko, "Ma, gulpihin mo ako ulit." Gusto ko ng love din. Please, oh. Kasi kung pagmamahal pa na yung pala, gulpihin mo ako, ma. Di ba? Ako ganito na. Ate, I wasn't there when you were growing up. Bakit ka napalo, di ba? Yung mga ultimo masabihan ka ng yung nasabihan ka ng malandi ka ng nanay mo, hanggang ngayon bit-bit mo pa rin, di ba? I'm sure ate, minsan ang mga magulang they get frustrated. Di ba? Kasi ate, judging with what and who you are right now, you finished college ate. Di ba? I mean, your life wasn't so bad at all. Doon ako nakatingin eh. Kung sila magulang mo and your life wasn't so bad at all, then maybe we can actually come up, di ba, with the conclusion natin that they're not so bad parents. Tama ba ako? Nakapag-college ka eh. Whether iba ang nagpaaral sa'yo o ano ate, but they were there. They allowed that to happen. Kasi kung masama magulang yan ate, di ba, pinagtrabaho ka niya para makatulong ka sa kanila. Nagtrabaho naman po talaga ako kapag nakatapos po ako ng college dahil nangutang po ako. Dahil? Nangutang po ako. Ikaw nagpahal sarili mo? Apo, nangutang po ako sa SSS po. Pagkatapos ko po magtrabaho ng 1 taon po. Magkano tubo dyan? Yung educational loan ng SSS, Papa Jack. Ano na?
Yung educational loan ng SSS. Hindi ko alam yung mga ganyan. Pwede pala yan. Meron sa kaza. Pero kailangan mataas grades mo, ganun. Hindi po, utang po talaga siya. Kailangan lang po naka-enroll ka po. May ipapakita ka lang po na katibayan na naka-enroll ka po. Tapos, kailangan po, naguhulog ka po every month. Tapos, parang yung requirement yata nila papadaki, kailangan nakapagtrabaho ka po ng 1 taon. Mga pangutangaan ko. Gusto mag-aaral ito. Gusto mag-aaral na ano ba pwede aralin ngayon? Lighter mechanic, tagalagay ng fluid sa lighter. Iba lang. Ang corny na mga oras na 10:59. Corny jokes ko. Ano ba? Pag mga 11 na, gaganda na ulit. Okay, tapos? Tapos, yun nga po Papa Jack, hindi ayaw mapilang. Hindi ko po alam kung ayaw o baka hindi ko po talaga maintindihan yung rason. Basta po, parang hindi po sila nang bibigay kahit po pang enrollment lang po. So, nung kalay nga po ako, tapos nung second sem po, naghanap po ako ng trabaho. Tapos nung nakapagtrabaho na po, parang 8 months lang yata ako nasa work kasi hindi na po kinaya ng schedule nung job tsaka ng school. So, kailangan pong i-give up yung job. Tapos, nagpahinga po ako ng mga 1 semester sa trabaho. Bali, kulang po ako kasi nung time po na yun, nag-grant na yung loan ng SSS. Kaso po, hindi ko po mapagpatuloy yung contribution. So, natakot po ako na baka hindi ako makapag-aral. Kaya po, naghanap po ako ng call center job. Tapos, nag-call center po ako para po yung may ifilog po sa SSS. Tapos, nung na-complete na po yung mga conditions ng SSS, yun na po, tuloy-tuloy na po yung loan. Hanggang nakagraduate po ako. Okay. So, yun Alright, okay, ganda na. Joy, before we move on, I want to commend you. Congratulations. You are a very responsible daughter and you're a good citizen of this country. More than that, I'd like to commend you for being responsible in some ways, at some points, dun sa kung ano man narating mo ngayon. Parang hindi naman ako. Parang hindi naman ako responsible. See, alam mo, this is the problem. Self-pity ka masyado. At some point, maganda yan eh. Alam niyo mga kaibigan, yung discontentment. Actually, maganda yan. Yung hindi ka nakukontento. Maganda yan, mga kaibigan. Because it makes you hunger for more. The minute that you consider yourself successful, titigil ka eh. The minute that you consider yourself na kontento ka na, then you stop achieving for more. But if you put it in a very negative context, like what you're doing right now, you are not telling that to yourself na parang hindi naman because you are focusing yourself to achieve more but because you want to degrade your own achievements. So, wala akong magagawa dyan. It's on you. Honestly, ate, comparing you and other 21-year-old girls ate na nandyan, you are in a far better position. You have far better, di ba, skills than them. You are soon to be a teacher, ate. Kung halimbawa your parents pampered you and gave you everything, do you think magti-teacher ka ngayon? Hindi ko po alam. Di ba? Napuwersa ka kayo mag-call center, alagaan ang sarili mo. Look, ate, ganito na, may tampo ka sa magulang mo, tama? Particularly your mom. Tama, mali? Opo. I have a question for you, ate. Is she a bad mom? That question can only be answerable by yes or no. Is she a bad mom? Be fair. Is she a bad mom? Hindi ko talaga alam. You're being unfair. Kasi, Papa Jack, Well, what's the worst that kasi sa naramdaman. What is the worst that she's done to you?
Isa-isahin natin to. This is just according to your own story. Joy, you're 21 and I'd like to believe ate na malino na sa iyo ang pag-iintindi sa mga bagay-bagay. Tonight, ate, pwede bang sipitin mo muna palabas ng puso mo yung galit, mag-usap tayo ng tao sa tao? Sige po. Alright. You told me kanina ang magulang mo nabaon sa utang. Opo. Ama, why do you think nabaon sila sa utang? Kasi Papa Jack, hindi po marunong mag-handle si Mama ng pera. Kahit po ngayon, baon po kami sa utang. Okay. Hindi marunong na mag-handle ng pera, ate. Does that account, diba, yung bagay na yan, para maging bad mom siya? Papa Jack, pwede ko po sabihin yung side ko po, kung paano ko po naiintindihan yung nangyayari sa akin. Hindi pwede. Siyempre pwede, joke lang. Para matapos lang, di wag na. Go ahead. What's your side? Kasi po, nangungutang po siya. Papa Jack, hindi ko ito sinasabi kasi galit ako sa kanya. Sinasabi ko lang yung nakikita ko po. Hindi ko po siya, ayoko po siyang siraan kasi kahit po balik-balik na rin natin. Mama ko rin po siya. Saka sasaktan rin po ako kapag may nagsasabi ng negative. So yung nakikita ko po kasi naungutang po siya. Tapos hindi po namin alam kung saan o kanino po napupunta yung pera. Ang dami niya pong utang. Sabi ko nga po, madiskarte si mama ko. Ang dami niya pong binibenta. Pero kapag hihingi po ako, especially nung nag-aaral po ako, sasabihin niyo po ako na huwag kang pumasok kung wala kang baon. O di kaya, bibigyan niya lang po ako ng 20 pesos. Parang ganun. Magkano? 20 pesos po. Ba yan, nanay ko dati, 5 piso maghapon ko na. Hindi ako nagagalit. Swerte ka ba nga eh? Baryo mo kami, Papa Jack. Ate, baryo ako lumaki, oy! Papa Jack? Baryo ako lumaki. Si Papa Jack naman, ano mo naman. Ate, baka sabi mo, kailan pa yan, Papa Jack? Honestly, I walk from our house to the school every day. Eh, sorry mga kaibigan na, if you call my show and tell me about the childhood that you had a tough time, if you compare that to my childhood, walang-wala, maniwala ka, magkumparahan tayo. Kwento kita ate para lang alam mo bago mo ituloy ang part ng kwento mo na yan. Dati, pagpapasok ako mga kaibigan, mula bahay namin, high school na ako nito nanliligaw na ako nito. May hawak akong baka. Idadaan ko sa bukid, mula bukid, maglalakad ako hanggang high school na doon ako sa likod ng building namin. Every single day. Of 4 years. Diba? Pag lunchtime, uuwi ako, maglalakad ako, may alaga akong mga 2,000 baboy. Papakainin ko. Dumating yung pagkakataon, nanghingi ako ng, tawag nito, ng rubber shoes sa nanay ko kasi sali akong paliga. Nung pinalala ko, napalo pa ako. Rubber shoes. Alam mo bakit dinibigay sa akin? Kasi pinaghahandaan ng nanay yung Pasko. Pag binila niya ako rubber shoes sa Pasko, wala kami ng Chibuena. Nung lumaki na ako, naintindihan ko yun. Diba? Naintindihan ko na kung sobra-sobrang pera ng nanay ko, malamang, bago ko pang hiningi, ibinigay sa akin yung nanay ko. Ganun kasimple yan. Kung labis-labis ang hawak niyang pera, kung nakahiga kami sa salapi ate sa bahay namin, before I can even ask for it, it was given to me. But it was not given to me. Why? Because limitado ang resources namin. Masama din ang loob ko nun. Masama din ang loob ko nun. Sorry ate I have wala akong pwedeng peg. As much as possible, ayoko ang kwento ninyo ay maging kwento ko. But I just want you to appreciate ate the life that you have right now. What do you have right now? You are a graduate of 4-year course. You learned a lot of things along the way. Tama? Yung toughness, ang tawag kong pagkukulang, ang tawag ko toughness na magulang mo sa pagpapakita ng love sa'yo ate, drove you to finish your college, di ba? Tama? It's not so bad at all. Di ba? Kung ang napala mo dyan ay sama ng loob sa magulang mo ate, ngayong gabing ito, I will ask you, forgive your mom.
And now na nakatapos ka na at yung nanay mo hindi madiskarte sa pera, it's your turn to take care of her. Di ba? Your mom, ate, yung nanay mo will never in the next million years will become a perfect person. Ang magulang, hindi sila perfect, nagkakamali yan. Not because we are tayo mga anak and we know better than them, we are gonna show them that we know better than them. At the end of the day, magulang natin sila. Naintindihan ko naman yan, Papa Jo. Ano man pala yun, boy? Naintindihan ko po yung Lakasan mo, uy. meron kaming pera, ibibigay naman yun. Lakasan mo. Naiintindihan ko po yan, Papa Jo. Yung hindi ko lang po kasi Ate, pahina ka ng pahina. Ang layo ng Bacolod, dito pupuntahan. sorry po, yung hindi ko lang po Papa Jo, maintindihan yung wala naman po sa pera kasi Papa Jo, kung wala naman pera, okay lang naman eh. Kaya ko namang maghanap ng pera. Kaya ko namang manap ng job. Kaya ko namang maging scholar nung time na yun. Yung ano lang ba, Papa Jo? Yung kahit tapik lang sa balita at sabihin na mahal pala kita. Parang ganun, Papa Jo. Hay na. Well, okay, naintindihan ko na. Di ba? You want the love to be tangible. Di ba? You want it said to you, you want it shown to you, you want it proclaimed to you. Tama? Di ba? Wala, hindi lahat ng style na magulang pare-parehas, di ba? Ako, sorry ate, wala kasi akong, alam mo, ako, you have to forgive me for driving the story towards me, ate, at nilalayo ko sa'yo. Kasi, may direction is I will never question, ate, yung parenting style ng magulang mo. Walang mali dyan. Kanya-kanyang style yan, mga kaibigan. May magulang na namalo yung anak naging doktor. Di ba? May mga ganun eh. May mga magulang na namalo ng gulpi ng anak pero yung anak lumaking responsable. Kanya-kanya yun ate. Di ba? And I will never question your style ng magulang mo. Ako, anong klase akong magulang? Spoiler ako. I teach my daughter para maging tamad, mga kaibigan. At some point. Why? Style ko yan. Bakit? Kasi gusto ko na ang mindset niya maging amo siya paglaki niya. Simple lang. Ganun kasimple. Ay, di ba, para sanayin kita sa ganitong buhay, para paglaki mo, gustuin mo yung buhay na yan. Maging amo ka. Period. Style ko yan eh. Questionable sa ibang tao yan. But that's me. I'm a parent. You can never question that. And I will never question yung pag-style ng magulang mo. Kasi kaya ako nagagawa sa daughter ko yun ate, because kaya kong ibigay. I am sure when I asked my mom for rubber shoes, kung kaya niya ibigay, binigay niya, but hindi eh. Likewise ate, yung magulang mo, kung vocal siyang tao, na I love you hang kanyan, hindi. Ganun kasimple yan. Kaya hindi mo narinig sa kanya. But it does not mean hindi ka mahal. Alam mo po. It's just so unfair ate that we question yung love na magulang mo sa iyo only because it wasn't she did not tell you. I do not know you. I do not know your family. I have not met your mom. But other than the things ate na kinikwento mo dito ng mga bagay na to your own standards ate ay hindi ka tanggap-tanggap, meron siyang mga bagay na katanggap-tanggap na nagagawa. Mapagtanim ka ng sama ng loob. Siguro po, Papa, kasi ang tawag niyan, alam mo kung ano? pity. Self-pretty. Ganda mo eh. Hindi ko Maganda yung joke na ako habi yan ha. Nag-self-pretty ka na naman. Mag-makeup ka nga doon. Di ba? Ito, balikan ko lang ate. May impact sa'yo ate na lumipat kayo ng Bacolod from Cavite. Tama? May impact sa'yo. Nag-adjust ka. Tama mali? And at some point, ang pakiramdam ko, you blame your mom dahil nabaong kayo sa utang na wala katuloy ng mga friends mo. Tama? Wala naman po ka masyadong friends, Papa. Na parang biktima ka ng paglipat nyo doon. Tama mali? Well, to tell you frankly ate, nung lumipat kayo ng Cavite,
to Bacolod because kailangan yung gawin yun. Hindi lang ikaw nag-adjust. Hindi lang ikaw hindi lang ikaw magulang mo. Because to them, it's actually a failure on their part. Opo. Di ba? Opo. It wasn't you na problema. Basta pupunta, it was them. Well, it's the obligasyon nila yan. But you tell me that part of the story sa buhay mo na parang you were a victim. I am sure, ginawa yan ng magulang mo para alagaan yung family nyo. Look, for many years, intact kayo. No one left. Look, ate, I will not question yung kabutihan ng puso mo. What's clear and transparent tonight, masama ang loob mo sa nanay at tatay mo. Sa nanay mo, particularly. Tama, mali. Opo. Masama ang loob mo sa nanay mo. Tama? Opo. Let's say ate, that you are a better person than your mom. Nagkataon lang magulang mo siya. Okay, amen. You are a better person. Amen to that. Alright? Opo. Opo. Now, if we both agree ate, that you are a better person, it's your turn to take care of your mom. Iyon nga ba kaya yung purpose ng pagtawag ko po, hindi po dahil gusto ko po siyang maging masama sa paningin ng tao. Kasi Itsura mo, tigilan mo ako ha. po, Bahala ka dyan. Yan nating sa akin kanina ate. Although hindi mo sinasadya, naglalabas ka lang sa manang loob. Na hindi na kita anak. Lahat naman ako nagtatampo eh. Di ba? Lahat naman ng anak magtatampo yan at some point eh. Kasi ugaling anak yun eh. Di ba? Because meron tayong sense of entitlement, di ba? Na ang magulang should give us yung nararapat na ibigay sa atin expected from a mom or dad. Na pag hindi nabigay yan, di ba? Magtatampo tayo kasi obligasyon natin yan. And sometimes, nadidiscredit ate yung lahat ng nagawa nila sakripisyo sa atin. Yung mga magulang natin, at para lang maintindihan natin mga kaibigan, ikaw, Joy, you finished bilang guro, tama? Opo. Okay. I want you to open up your mind ate and ma-instill sa utak mo to. Madam, may pangarap kang natupad mo. Sa paano mang paraan ate, whether it was your own efforts na kung bakit ka graduate, but I'm sure ate contributing factor yung nanay mo dyan. Right? If it's not the results, di ba, of her treatment sa iyo, you will not be driven. And you will not finish the 4-year course. You will not go ahead and work ate and mag-loan. I'm telling you this because I want you to appreciate ate na at makita yung brighter side. Wala na akong pakialam kung totoo man sinabi mo na pinabayaan ka. Alright? Basta ang alam ko Hindi naman pinabayaan po. basta ang alam ko ate dito, Joy, napabuti ka. Opo. Pero masama ang loob mo. Tama? Opo. Mga anak na nakikinig sa atin, remember this, ang mga magulang natin, may pangarap din yan. They want to do things. They want to finish going to school. They want to achieve things. They want to have better clothes. They want to have good phones. They want nice things. They want new dress. Yung nanay mo, she wants makeup. She wants a lot of things. Babae rin yan. Tama mali? Tama po. She wants to go shopping spree every time gusto rin niya yan. Tama mali? Tama po. But I'm sure, mga kaibigan, karamihan ng mga nanay na nakikinig sa atin ngayon, a lot of, di ba, yung mga nanay na nakikinig sa atin, they gave up. Yung mga ganyang gusto. They don't go shopping. Hindi sila, they give up on the dreams na pwede nila ma-achieve. Why? Because they're a mom. I'm sure ate, if I talk to your mom, marami rin siyang giniwap na mga pangarap, marami siyang mga hindi binili to take care of this family ate. Hindi lang basta nakafocus sa'yo. May kapatid ka pa. Don't be blinded. There were sacrifices done along the way. What do I know tonight, ate? Tungkol sa pagkatao mo. What do I know tonight? Wala akong pwedeng sabihin sa'yo. But I told you from the get-go, ate, I will never allow na matapos ang usapan natin ng masama ang loob mo sa nanay mo.
Apo. Whatever happens, mga kaibigan, we are never going to finish this conversation na ang ending masama ang loob mo sa kanya. It will never be my goal. What do I know tonight? What I know is I am talking to Joy from Bacolod who finished a 4-year course and soon to be a teacher. Is that a success? Yes. Yun lang ang alam ko. Apo. Successful ka ba compared to a lot of 21-year-old girl out there? You are successful. And the only reason kung bakit masama ang loob mo, if not, di ba, if not, one of the many reasons, if not the only reason, mga kaibigan, kung bakit masama ang loob mo ngayong gabi, because you have time. You have the time and the freedom and the moment na suma ang loob. Bakit? Kukunti nang iniisip mo. I will ask a favor from you. Apo. It will be so unfair sa part mo, but I will ask a favor from you anyway. And I want you to promise me this. Never make your mom feel that she needs to apologize to you. Kahit ano pa yan. Dahil pag nagkabilangan tayo ng mga bagay na kinakakasama mo ng loob sa nanay mo, mas marami pagpapasalamat mo. This conversation that we have at it took place, it's already unfair sa nanay mo. Apo. Promise me, you are never and you must never make your mom feel that she needs to apologize to you. Apo. Promise me. Apo. Okay, bati na tayo. Wala. Anak. Wala. Ano yun, anak? Yun nga po, Papa Jack. Gusto ko po talagang mawala na lang yung pakiramdam ko po na ganito. Hindi kita marinig, papunta agad sa Bacolod. Inis na ako sa'yo. Gusto ko po, Papa Jack, na mawala naman yung trinay ko po talaga, Papa Jack, na mawala yung sama ng loob. Kaso, Papa Jack, mahirap eh. Hindi ko alam kung paano. If you called my show ate thinking I can provide you the answer, you are wrong. Wala sa akin yung sagot. I don't know kung anong sagot dyan. Your mom is with you right now. Tulog na po. No, what I mean is your mom is still with you. Apo. Diba? To be ilalata ko lang, she's still alive. Apo. In general order, mga kaibigan, di ba, it's going to be us who will bury our parents. In general order. Tama? Mauuna sila sa atin, period. Apo. Tama? You have your mom with you right now. If you spend 1 or 2 or 3, di ba, couple of more years, ate, na masama ang loob mo sa kanya, you are wasting those years, ate, trying to be a good daughter to your mom. One day soon she'll be gone. What will you tell her? Ano ba ang sasabihin ko ngayon? Ano ba yan? Ang hirap-hirap mong hindi mag-gets yung English. Sorry, loading. Kaya pala kayo di magkakaintindihan na nanay mo, kaya hirap mo kausap eh. Nag-English pa ako, naluluha pa ako sa pagkakasabi ko. So ano po yun? Isa pa. Ayoko na. Bahala ka, maligo ka doon. Ganyan ang mundo ay mag-shower na lang ako mamaya. Shower ako ng milk. Ano daw? Shower ng milk.
Ganyan na, Ate Ana. What I was telling you. One day soon, mauuna yung nanay mo. I will never mean this, mga kaibigan, in a bad way, but I hope it happens in that order. Tayo magbera sa magulang natin. Huwag sila maghukay sa atin. Kasi masakit sa magulang yan eh. Di ba? I hope it happens in that order, mga kaibigan. Huwag naman ngayon, di ba? I'm just saying. Real talk lang. Ano? If we both agree, ate, that your mom, di ba, will one day soon be gone and you will be left with memories, ate. What kind of memories, ate, will you keep ganito? Pumili ka. Siyempre, sa gusto ko naman yung masaya. Why di piliin mo? That's the point. I can never manipulate your emotion, ate. You can go to bed tonight, wake up tomorrow that you love your mom nang walang halong sama ng loob. You can decide on that. I will never make that happen to you. You will decide on that. But if you keep on telling yourself, hindi niya ako binigyan ng pambili sa para sa graduation ko eh. Tinawag niya ako malandi eh. Oh, did you expect your mom to be perfect? That they're gonna tell you perfect words every time? Ano nanay mo pare? Nalulungkot ako, mga kaibigan, na lalo sa mga ganito nyo. Because honestly, ate, there's no tangible thing, ate. Anything tangible here sa kwentuhan natin na para maintindihan ko kung bakit sobrang sama ng loob sa nanay mo. Para maintindihan kita, anak ka eh. There's no way, ate, but to be hurt pag yung taong nakapanakit, sinadya man o hindi sa atin, di ba, is emotionally attached sa atin. Yan yung samahan na nyo, emotion eh. If you are hurt, natural, normal yan. Tama? Opo. Di ba? Walang masama dyan. Nakakalungkot lang na madalas, pag ibang tao na nakit sa atin, we can easily forgive. But jowa, nasaktan, niloko tayo ng jowa natin, bigyan ka lang ng bulaklak, magpakita ng dimples, pero pimple naman talaga, we forgive. We forgive. It's so easy to give, di ba, to forgive someone. Pero pag magulang, because there's, diba, napakataas ng standards, ng expectation sa kanila, pag sila nagkamali, we play hard. Opo. I am sure, ate, pag jowa mo, nasabihan ka na malandi, at nag-sorry, napatawad mo na yan. Eh dahil nanay mo kasi yan eh. Hanggang ngayon, bit-bit mo pa rin. Unfair. Who provided better, atmosphere sa'yo? Jowa o nanay? Nanay. Oh, hindi kita kilala pero I'm sure of the answer. Pero kung makapagtanim ka ng sama ng loob, parang pinako ka na nanim sa dingding ng bata ka. Ay mga anak, pag napalo kayo sa mga loob nyo, pigilan nyo ako. Di ba? Real talk lang yung mga nagulpoy ng maliliit, mababait paglaki. Magkaliwanagan tayo dito. Bakit? We know, ate, tangible sa amin ang kahulugan ng takot at respeto sa magulang. Real talk lang, mga kaibigan, ha? Karamihan na nagulpoy ng maliit, di ba? Pero lumaki sa magulang, mababait yan. Nowadays, hindi na. Alam nyo kung bakit? Paliwanag ko sa inyo, scientifically. Hayop. Honestly ngayon, nowadays, hindi na. Pag pinalo ang bata, dati, wala nang panahon ng bata ngayon na mag-contemplate ano pagkakamali na gawa niya. Bakit? May Facebook na. Pag napalo ng nanay, magpo-post. And then, nakakakuha na kakampi sa buong mundo. Dati, pag napalo kami, we go to our rooms. If we have a room. Pero wala akong kwarto ng maliit ako. Sa puno ng mangga ako nagpupunta. Pag napalo kami ng bata ko, nagulpi ako ng nanay ko, magmumukmuk ako. I will realize anong pagkakamali ko na I will not do it again. Ngayon, pag napalo, magpo-post sa Facebook. Masigawan ng nanay, masama loob, ipopost. Ay, anong pakialam ng buong mundo? What do we care about your problems inside your house? Very petty. You want the entire world to sympathize? BS.
Ganun. Ano yan? Sabi ko po, huwag ka nang magalit pa. Ano ka ba? Ganito ako. Kalmado ako. Ganito pag Ilocano, pasigaw, pero malambing kami. Pag niyaya ka kumain sa pag Ilocano dito. Diba? Pag Ilocano, niyaya ka nang kumain, akala mo lalasunin ka namin pag hindi ka sanay. Kasi pasigaw. Hoy, manganin! Diba? May kaya manganin! Pag Tagalog ka, niyaya kitang kumain ng gano'n ang tono, akala mo lalasunin kita. Pero niyaya kitang kumain. Kaya sorry ho. Ganun kami. Kahit magbayad sa jeep. Manong bayad ho? Ilan to? 4! Hindi totoo yun. Joke na yun. Gawa ko na. Yung bar na in-invento ko na yun, siyempre. Para akong tanga yun. No? Ate, I will ask you to send out a message for your mom after this. But I have a question for you. And I want you, ate, to pause before you answer me. I want the answer to come from the heart. Sige po. Alright. Ito tanong lang. I will never wish in the next million years, ate, na magkatotoo ito. Alright? Okay? Apo. Ulitin ko ha. Ito tanong lamang, ate. Not in the next million years, ate, na I would want this to happen the way I'm going to ask the question sa iyo. And forgive me for asking the question, but I want the answer to come from the heart. Are you ready? Apo. If I am the angel of death, I'll take your mom tonight. Will you regret calling my show and telling me what you told me? Apo. There goes the answer. You have the time to make things right between you and your mom. You are a grown-up girl. You are 21. I do not want to tell you this, but you will be a teacher soon. If a student, ate, comes up to you and asks you what you asked me, hindi ba kung anong sinabi ko, isasabihin mo rin sa kanya? Tama, mali? Tama. Love your mom. Forgive her. If kung meron siyang shortcoming sa'yo, ate, forgive her. Find that space and that place in your heart to forgive your mom. It will be so unfair that if I take your mom tonight, ate, and you will no longer have the chance to tell her that you love her. Iiyak ka. Kaya sino kausap mo? Lapid, ha? We always question, di ba? Usapang anak magulang. My mom does not tell me mahal niya ako. Do you tell your mom you love her? Sira ulo ka pala. Siya lang ba ang dapat nagsasabi niyan? Parang tumigil na lang, Papa Jack. Sabi ko nga parang nawala lang ako yung communication. Nung bata po ako, nadalas. Gabi-gabi. You know why you tell your mom you love her nung bata ka? You know why? Pa? You know why you tell your mom na mahal mo siya ng bata ka? Alam mo bakit? Bakit po? She trained you. Narinig mo sa kanya yan. Tama ka mali? Apo. Yung pala eh. Mapagsalta ka din sinabi na I love you. Saplaking kaya kita ngayon. Gusto mo? See? Kung nagsasabi ka ng I love you sa kanya ng bata ka, walang ibang nagturo sa inyo kundi siya. Tama po. Gusto mo i-choke slam kita ngayon? I'm sorry if I'm making you feel bad. But I do not care kung masama loob mo. All I want to happen right now is that you and your mom will have a better relationship. When you wake up each morning and you're calling, I'll be there for you. On the road
it seems uncertain. Okay ka? Stop the hurricane. Go ahead. I'll be Okay lang po yun. No, I want to hear you promise something. Commit something sa magulang. Ultimately, ate, ang gusto ko marinig dito is that there to guide you have to promise your mom, and I want to hear this from you, that you are going to take good care of them when they are old and gray. I want to hear that. Apo. when the world is unkind Dahil, and your dreams ay, need more time. naalala mo yung I'll be there for you. kung sinasabi mo sa akin na If the rules they baka pag matanda na kayo, kasakan ko na kayo sa gilid. Hindi po nangyari yun. there for you. No wind in the palm of your hand. Don't ever let it go. When the stars shine Dahil mo anymore. ko, dahil mo ko, kailangan kapag matanda na kayo. Kasi nakakita ko yung picture kay Lola. Kapag sa ikatagaan, ang kulit-kulit na ni Lola. Hindi kayo nagpitik. Mom or dad, tanong mo sarili mo, perfect ka bang anak? Kung hindi, huwag ka nang magreklamo.